Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw ng pagsamba. Tayo ay tinipon upang sambahin ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng papuri. Sa araw na ito, ating pagnilayan ang paanyaya ni Jesus na sumunod sa Kanya sa araw-araw. Sa isang buhay na tunay na tinalikuran ang kanyang sarili at matapat na sumunod kay Jesus. Sabi sa Psalms chapter 25 verse 4-5, "Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long." Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at ihanda ang sarili para sa pagsamba. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa bagong araw na ibinigay nyo. Maraming salamat po sa buhay at oras ng bawat isa na naririto sa inyong bahay-sambahan. Puspusin mo po ang aming puso ng pananabik sa inyong presensya. Panginoon, ipinapanalangin ko po na linisin mo kami at ihanda para sa tunay na pagsamba. Hayaan niyo po ang aming awit, panalangin at pag-aaral ng inyong salita ay maging kalugod-lugod sa inyo. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umawit ng buong puso at habang tayo ay umaawit, ating pagnilayan at ipahayag ang pananampalataya at determinasyon na sumunod kay Jesus sa araw-araw. Gandang umaga po sa ating lahat. Alam ko po na handang-handa na po kayong umawit at mag-alay ng papuri sa ating Panginoon. Sinabi po sa Psalms 118:26, sabi niya po doon, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." So tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Dahil sa umagang ito, mas pinili nating bumangon kahit masarap matulog upang purihin at pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Amen? Praise God.
that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. I can do a mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Muli nating awitin ito. Hey! I'm looking for the prize, for giving everything. I give my life for Him. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Great, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can do the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah! Tuloy natin, purihin natin ang ating Panginoon. Greater is He that's living in me than He that is in the world. I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith. Amen. Tunay nga po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ang siyang magliligtas sa atin. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my
Nais namin, Lord God, i-mold mo kami sa iyong pattern, Father God. Upang patuloy kami, Lord God, na lumalim sa iyo. At patuloy na kami, Lord, ay sumunod sa iyo, Panginoon. Salamat, O God, sa biyaya mo sa amin sa araw-araw. Higit sa kahamagan mo, Lord, sa amin. Salamat sa presensya mo, Lord, na patuloy na nagbibigay ng lakas sa amin sa araw-araw. Worship is the lifeline, O God, to strengthen us, O Lord, and to encourage us, O God. We thank you, Father God, for the message of this song. We glorify your name. We lift up your name, O God. To God be the glory. Naali na po tayong makaupo. Para po sa ating scripture reading, tinatawagan ko po si Kuya Jermaine Taton para basahin ang ating text sa araw na ito at nasusundan ni Pastor Rafi Malang para sa mensahe mula sa salita ng Diyos. Makikita ang salita sa Lucas 9, chapter 9, verse 23. Lucas 9, verse 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Maaari na po tayong maupo. Good morning everyone. Isang malamig na umaga at nakakaantok na umaga. No? Masarap matulog ngayon pero salamat sa Panginoon dahil ginising niya tayo para sama-samang magpuri at sumamba sa kanyang presensya. No? Sa araw pong ito, ating pag-uusapan ang patungkol sa pagsunod kay Jesus. No? Discipleship, following Jesus daily. No? Basahin ko lang po ulit doon sa English version, yung binasa ni Jermaine kanina, sa Luke 9:23. Sabi doon, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Maraming gustong sumunod kay Jesus, pero hindi lahat ay handang harapin ang kabuang hamon ng pagiging tagasunod o yung tinatawag sa English na disciple. Sa talatang ito, sa Lucas chapter 9 verse 23, dito po ay malinaw yung panawagan ng Panginoong Hesus. Ang tunay na alagad ay sumusunod araw-araw. Hindi lang po ito minsanan, hindi lang po ito tuwing linggo, kundi itong pagsunod na sinasabi sa talatang ito ay araw-araw. This verse is not just a call to believe, but a call to live out that belief daily with all the challenges, sacrifices, and perseverance it demands. True discipleship is costly, but it leads to eternal gain. Tayo po sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na sa amin pong pagtitipon, ang inyong presensya ay naririto, Panginoon, sapagkat ito po ang inyong pangako sa inyong salita, kung saan mayroong nagkakatipon sa inyong pangalan, kahit 2 o 3 lang sila, ang inyong presensya ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, ang inyong presensya ay hindi nababawasan. Kakaunti man kami o marami, ang inyong presensya ay buo pa rin. At kinikilala po namin na sa umagang ito ay wala po kaming magagawa kung wala ka. At sa mga oras ito, Panginoon, isinusuko namin sa inyo ang lahat ng aming alalahanin, ang lahat ng aming mga kabigatan, upang sa gayon ang aming puso at isipan ay maituon lamang namin sa inyo. Pagpalain niyo po ang inyong salita, pagpalain niyo po ang bawat makikinig ng inyong mensahe sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
meron pong isang kabataang lalaki na nag-decide siya, sabi niya, ay gusto kong maging tagasunod ni Jesus. Gusto kong sumunod kay Jesus. Kaya ang ginawa po niya, lumapit po siya sa isang pastor at sinabi niya, Pastor, gusto ko pong sumunod kay Jesus. Ano po bang dapat kong gawin? Ang sabi ni pastor sa kanya, tinanong siya ng pastor, sabi niya, handa ka bang iwan ang dati mong buhay? Unang tanong, sabi sa kanya, handa mo bang iwan ang iyong dating buhay? Pangalawa, handa ka bang magbago araw-araw? And then lastly, ang tanong sa kanya ni pastor, handa ka bang sumunod at maghirap? Medyo napaisip itong binatang ito. Sabi niya kay pastor, akala ko po basta magpipray lang at pupunta sa church, okay na yon. So ngumiti lang si pastor at sinabing, ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang isang panalangin. Ito ay isang pamumuhay, hindi lang tuwing linggo, ito ay araw-araw na pagtalikod sa sarili at pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, ganyan din po ang paanyaya ni Jesus sa atin dito po sa talatang ito, sa Lucas 9:23. Hindi sapat na kilalanin lang natin siya, tayo ay Kanyang tinatawag upang sumunod sa Kanya araw-araw. May sakripisyo at may pagtitiwala. Ngayon po, sa umaga ito, ating aalamin kung anong ibig sabihin ng tunay na discipleship, ang araw-araw na pagsunod kay Jesus. Una po, meron pong tinatawag na pagkakaila sa sarili o denying yourself. Ang unang hakbang sa pagiging disciple o tagasunod ng Panginoon ay ang pagsuko ng ating sariling kagustuhan. Ang deny yourself ay hindi lang basta-basta pag-iwas sa kasalanan, kundi pagtalikod sa pagiging self-centered at pagtanggap na si Kristo na ang sentro ng ating buhay. Hindi na self-centered, kundi Christ-centered. Ang deny yourself ay nangangahulugang pagtalikod sa sarili mong kagustuhan, pagtalikod sa sarili mong mga plano at ambisyon upang masunod ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. So hindi na pinag-uusapan dito kung ikaw ay nais mong sumunod sa Panginoong Hesus, hindi na issue dito yung sarili mong kagustuhan, yung iyong mga plano at mga ambisyon, dahil ang pagsunod kay Jesus ay ipinapasa ilalim mo, isinusuko mo ang lahat ng iyong plano, ang lahat ng iyong ambisyon at iyong sariling kagustuhan sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi ito simpleng pag-iwas sa kasalanan, kundi pagsuko ng pagiging sentro ng ating buhay. Kapag sinabi ni Jesus na deny yourself, tinatawag niya tayong isuko ang trono ng ating puso sa Kanya. Ibig sabihin, hindi na tayo ang nasusunod sa ating buhay, kundi siya na. Ibig sabihin, siya na ang nagkokontrol ng ating buhay. Handa tayong tanggihan ang mga bagay na komportable, popular, o pansariling kapakinabangan kung ito ay hindi na ayon sa kanyang kalooban. Kung dati inuuna natin yung ating sariling luho at kagustuhan, kapag tayo ay naging tagasunod ni Kristo, dapat po ay handa tayong isang tabi at ating unahin kung ano ang kagustuhan ni Kristo. Dapat po ay handa tayong isuko ang ating oras, ang ating mga desisyon, at ang ating buong pamumuhay sa Panginoong Kristo. Hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. Si Aling Cora, isang simpleng mananahi sa kanilang barangay, noon kapag linggo, ginagamit yung araw para manahi at kumita ng karagdagang kita. Sayang na naman kasi kapag linggo, mas maraming customer, mas maraming nagpapatahi kasi walang pasok. Pero nang siya'y nakakilala kay Jesus at natutunan niyang kahalagahan ng pagsunod sa Panginoon, nagdesisyon siyang isuko ang kanyang linggo upang makadalo sa pagsamba at maglingkod sa Panginoon. Maraming nagsasabi sa kanya, sayang naman, ang dami mong customer kapag linggo, sayang yung kita. Pero sabi ni Aling Cora, mas mahalaga sa akin ang aking kaluluwa kaysa sa aking kita. Ganun po niya pinahalagahan
yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Ang sabi niya, mas mahalaga ang aking kaluluwa kaysa sa aking kita. Hindi po naging madali nung una para sa kanya itong kanyang ganang desisyon. Siyempre, nabawasan yung kanyang kita kasi sarado siya pag linggo. Pero makalipas ang ilang buwan, dumarami yung kanyang mga customers sa ibang araw, during weekdays. No? Dumami pa yung kanyang customers sa paglipas ng panahon. At siyempre, yung kanyang pananampalataya ay lalong lumalim. Natutunan niya na kapag isinuko mo ang sarili mong plano sa Panginoon, ipapakita sa iyo ng Diyos na mas mainam ang kanyang plano kaysa sa ating mga plano. Katulad ni Aling Cora, dapat non-negotiable ang ating Sunday. No? Last time, nung doon po sa bahay ng Obmerga family, nandun kami ng Thursday, during our Bible study, na-mention po nila doon na kapag yung kanilang mga anak ay mayroong school activities na natatapat ng Sundays, hindi nila pinapayagan kapag Sunday morning. No? So para sa kanila, itong Sunday morning ay non-negotiable. So pwede pa Sabado o kaya, sige, Linggo ng hapon, wag lang Sunday morning. No? So para sa kanila, para sa pamilyang ito, itong Sunday morning ay para sa Panginoon at ito ay non-negotiable. No? Ang pagtanggi sa sarili ay hindi lang laging madali. No? Mahirap po na isang tabi o isuko yung ating sariling kagustuhan sa Panginoon. Hindi po yan madali. Pero ito po ang simula ng tunay na pagsunod sa Panginoon. Tulad ni Aling Cora, tinatawag tayong isuko ang sariling kagustuhan upang mabuhay ayon sa kalooban ni Kristo. Sabi po ni Jim Elliot, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." He is no fool who gives what he cannot give or what he cannot keep to gain what he cannot lose. Ang tunay na karunungan ay ang pagsuko ng mga bagay na pansamantala upang makamit natin ang walang hanggang gantimpala. Katulad ni Jim Elliot, ang pagkakaila sa sarili ay hindi kabiguan kundi panalo para sa kaharian ng Diyos. Pangalawa po, na sinabi ng Panginoon sa talatang ito is to take up your cross daily. Araw-araw na pagsasakripisyo. Ang krus ay simbolo ng kamatayan, simbolo ng sakripisyo at kahihiyan noong panahon ni Jesus. Ibig sabihin nito, handa tayong mamatay sa sarili nating kagustuhan at mabuhay para sa kalooban ng Diyos araw-araw. Hindi ito isang beses lang ginagawa, kundi pang-araw-araw na pamumuhay ng sakripisyo at pagsunod. Ang take up your cross daily ay nangangahulugang pagtanggap ng mga sakripisyo, hirap at pagtitiis na kaakibat ng pagsunod sa Panginoon. Ang cross ay simbolo ng kamatayan, kaya't ang pagdadala nito araw-araw ay isang panawagan na mamatay sa sarili at mabuhay para kay Kristo. Hindi po literal na magpapasan tayo ng krus. No? Dahil maliit lang yung krus natin dito. No? Kung yan ang papasan ninyo, magaan lang yan. No? So hindi po literal na tayo magpapasan ng krus. Ang ibig sabihin po nito ay handa tayong mamatay sa sarili nating kagustuhan at mabuhay para kay Kristo. Hindi po ito literal na krus, kundi ang araw-araw na paghihirap, pagtanggi sa kasalanan at pagpanig sa tama. Kahit ito'y mahirap o hindi popular. It's a daily commitment to live for Christ even when it's cost something. Si Dietrich Bonhoeffer ay isang kilalang German pastor at theologian noong panahon ng Nazi regime sa Germany, noong panahon ni Hitler. Bilang isang Kristiyano, tinutulan niya ang pamumuno ni Hitler at ang pagpatay sa mga Hudyo. Sa kabila ng banta sa kanyang buhay, siya po ay patuloy na nangaral at tumulong sa underground resistance movement gamit ang kanyang pananampalataya bilang gabay. Siya po ay nakulong at kalaunan ay pinatay sa edad na
39 sa isang Nazi concentration camp. Bago po siya namatay, ito po yung kanyang isinulat, itong mga katagang ito. Sabi niya, when Christ calls a man, He bids him come and die. When Christ calls a man, He bids him come and die. Mga kapatid, ang tawag ni Jesus, ang panawagan o ang pagkatawag ni Jesus, yung kanyang calling sa lahat ng susunod sa kanya, ay hindi komportableng buhay. Hindi po ito buhay na tinatawag na bed of roses. Ito po ay isang buhay na dapat handa tayong isuko ang lahat. Ang krus ay hindi lang dekorasyon na isinusuot natin sa ating leeg. Ito ay isang sakripisyo. Ito ay isang pagtitiis at katapatan sa gitna ng kahirapan. Si Bonhoeffer ay literal na nagbuhat ng kanyang krus araw-araw dahil siya po ay handang mamatay para sa katotohanan ng Ebanghelyo at pagsunod kay Kristo. Ang pagpapasa ng krus ay hindi lang tungkol sa pagtitiis, kundi ito po ay isang paninindigan para kay Kristo. Kahit pa ito ay may kabayaran. Tulad ni Bonhoeffer, tinatawag tayo maging matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng mga pagsubok at mga panganib. Pangatlo, sabi niya, follow me. Tapat at patuloy na pagsunod kay Jesus. Ang salitang follow me ay nangangahulugang patuloy na pagsunod. Hindi lang isang event, kundi isang lifestyle. Dapat po ito ay ating isabuhay. Dapat po ito yung ating maging buhay. Ang pagsunod kay Jesus. Hindi tayo naging tagasunod ni Jesus para dalhin lang tayo sa langit, kundi para hubugin ang ating pagkatao habang kasama siya sa bawat hakbang ng ating buhay. Kung yun po yung purpose lang ng ating buhay, na tayo naligtas para mapunta lang sa langit, di sana ay nawala na tayo dito ngayon. Sana nung tayo naligtas, nakakilala sa Panginoon, nung tayo tumanggap sa Panginoon, sana nung araw na yon, nasa langit na tayo. Pero hindi po, dahil nandito pa rin tayo sa lupa. Dahil ang plano ng Panginoon ay hindi lang tayo iligtas at hindi lang tayo dalhin sa langit, kundi tayo po'y hubugin. Tayo po'y palaguin. Yung ating pagkatao ay kanyang i-mold. Kaya nga sabi doon sa ating kanta kanina, take me, mold me, use me, fill me. Ito po yung isang ganap na pagsuko ng ating pagkatao sa Panginoon upang kanyang hubugin habang siya po ay kasama natin dito sa mundong ito sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa lahat ng bahagi ng ating buhay, sa bawat season ng ating buhay, siya po ay kasama natin. Ang salitang follow me ay isang imbitasyon ng Panginoong Hesus, hindi lang para tayo sumunod sa Kanya sa salita, kundi sumunod sa Kanya maging sa ating mga gawa at pamumuhay. So ito po hindi lang pagsasabi na, Panginoon, handa akong sumunod sa iyo. Dapat handa rin tayong talagang sumunod. Hindi lang natin ito sinasabi, kundi dapat ito'y ating ginagawa at ipinapamuhay. Ang salitang follow me, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pamumuhay. Hindi ito isang one-time decision lang, kundi ito po'y isang araw-araw na pagsunod sa kanyang mga yapak, sa kaisipan, sa damdamin, at sa kilos. So, kapag sinabing pagsunod, ang tunay na pagsunod sa Panginoong Hesus ay nangangahulugang, una, sumusunod tayo kahit mahirap. Again, sabi ko nga kanina, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi laging bed of roses. Yes, madalas ay binibless tayo ng Panginoon, madalas masaya ang buhay natin, pero hindi palagi. May mga pagkakataon na mahigpit ang mga pagsubok, matitindi ang mga problema dumarating sa atin. Lahat po yan ay bahagi ng plano ng Diyos
para tayo ay tuloy-tuloy na hubugin at tuloy-tuloy na palaguin. So, ang tunay na pagsunod, sumusunod tayo kahit mahirap. Pangalawa, sumusunod tayo kahit hindi uso. Kahit na nga masabihan tayong outdated, kahit na nga masabihan tayo na hindi marunong makiuso, kung yung pakikiuso mo ay siyang magpapalayo sa Panginoon, huwag ka na lang makiuso. So ang tunay na pagsunod sa Panginoon ay sumusunod tayo kahit mahirap, kahit hindi yan ang uso. Kahit na nga sabihan tayong napaka-old-fashioned natin, kung yung uso ay taliwas sa kalooban ng Panginoon, huwag na lang tayo makiuso. Ang tunay na pagsunod ay sumusunod tayo kahit hindi ito gusto ng mundo o ng ating sarili. Ito ay patuloy na relasyon, hindi pansamantalang commitment. Si Billy Graham, isa sa pinakakilalang evangelist nung itong 20th century, bata pa lang siya, tinawag na siya ng Diyos para mangaral. Habang tumatagal, maraming opportunities ang dumarating sa kanya. May mga opportunities sa politics, sa business, at marami pang mga opportunities ang ino-offer sa kanya para siya ay magpayaman at mas makilala pa. Pero lahat ng ito ay tinanggihan niya. At mas pinili niyang sundan ang tawag ni Jesus sa kanyang buhay na magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. Hindi niyo po na itatanong, si Billy Graham ay nakapunta sa mahigit 185 countries para mangaral at magpahayag ng mabuting balita. At sa lahat ng bansa na kanyang pinuntahan, ang estimate po ay nasa 200 million na katao ang narating ng kanyang mensahe. Sabi niya minsan, my one purpose in life is to help people find a personal relationship with God, which I believe comes through knowing Christ. Mga kapatid, hindi po naging madali ang naging buhay ni Billy Graham. Maraming mga oposisyon, maraming pagod. Ilang pagod na bang meron tayo? Nako, si Billy Graham, doon pala sa 185 countries na pinuntahan niya, 185 pagod na kaagad yon. Baka hindi nga lang. Baka sa bawat bansa na pinuntahan niya may times 10 na pagod. So, napakaraming pagod dito kung pagod lang din ang pag-uusapan. At hindi po naging madali ang lahat para sa kanya dahil nga may mga oposisyon, may mga kapaguran, at may mga sakripisyong kinakailangan gawin. Sinasakripisyo niya yung kanyang time na sana'y makapag-bakasyon, makapaglibang, para sa time na magamit niya para maipahayag, maipangaral ang mabuting balita. Pero sa buong buhay niya, sinikap niya na sundin si Jesus araw-araw. Ito po yung maganda sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng pagod, sa kabila ng lahat ng sakripisyo at mga oposisyon, sinikap po niya na sa bawat araw ay sundin niya si Jesus sa kanyang buhay. Sabi ng isang unknown author, to follow Jesus means to walk with Him in the same path, with the same priorities, and with the same purpose. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang paglakad sa likuran niya. Ito ay pamumuhay na katulad niya, pagbibigay ng halaga sa mga binibigyan ng halaga niya, at pagtupad sa layuning iniwan niya para sa atin. Yan po ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus. To walk with Him with the same priorities and with the same purpose. So mga kapatid, sa bawat desisyon natin sa ating buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon, ang tanong, si Jesus ba ang sinusunod natin? Sa mga choices natin, ang tanong, si Jesus ba ang sinusunod natin? Sa mga ginagawa natin, ang tanong, si Jesus ba ang sinusunod natin? O ang sarili pa rin natin ang nasusunod? Sino ang nasusunod sa buhay mo ngayon? Si Jesus o ang sarili mo?
Mga kapatid, ang tunay na disipulo, ang tunay na alagad o tagasunod ni Kristo ay sumusunod kay Jesus kahit mahirap at kahit may kapalit. Ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi madali, pero ito ay makabuluhan. Tinawag tayong magpakasipag, magpakatatag at maging tapat sa araw-araw na pagsunod sa Kanya. Ang Luke chapter 9 verse 23 is a daily reminder that discipleship is not just a Sunday activity but a lifestyle of self-denial, sacrifice, and continual obedience to Jesus. So ngayong araw, tanong natin sa ating sarili, ako ba'y tunay na sumusunod kay Jesus araw-araw? Tanungin natin ang ating sarili as a reflection. Let's meditate upon these questions. Ako ba'y tunay na sumusunod kay Jesus araw-araw? Pangalawa, anong bahagi ng buhay ko ang kailangang isuko upang ganap ko siyang masunod? Yung isang awit na pinamagatang I have decided to follow Jesus, hindi lamang ito personal na desisyon. Ito ay isang paalala ng matatag na pagsunod kay Jesus kahit sa gitna ng pag-uusig at sakripisyo. Yung isang line doon sa song na yun, sabi doon, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paanyaya mong sumunod sa inyo. Turuan niyo po kami na talikuran ng aming sarili, pasanin ang aming krus araw-araw at sundan ka ng may buong puso. Palakasin niyo po kami sa araw-araw na aming lakbayin ng pagiging inyong alagad. Ito nga po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God sa napakagandang mensahe, Discipleship Following Jesus Daily. Ngayon, dadako po tayo sa offertory na pangungunahan ni Tita Rose Asas. Purihin po ang Panginoon sa narinig nating mensahe na nagmula kay Pastor Rafi at pagpalain ng buhay ni Pastor Rafi at buong niyang pamilya. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating gawaing pagbibigay upang matugunan ang pangailangan ng ating iglesia. Sinabi po sa Matthew 6:19 to 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang. At walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Kung tayo po ay handa na magbigay, ibigay po natin ang ating mga ikapo at na pagpapala na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. At kung kayo po'y handa, at ibigay niyo na yung nararapat sa Panginoon. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Tayo pong lahat ay magsitayo. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo pong lahat ay
po. Salamat sa Panginoon, purihin ang kanyang dakilang pangalan. For announcement and acknowledgement, nais ko pong pasalamatan lahat ng tumayo dito sa harapan, lalo na po sa worship team. Walang listahan si Ate LJ. For MC, yours truly, call to worship, ako rin po, offertory, Tita Rose Asa, scripture reading, Kuya Jermaine, and announcement, Miguel Merga. For next Sunday, MC, Ate Carmina, call to worship, Ate Carmina, offertory, Ate Jenny Rose Vasquez, scripture reading, Eliza Fernandez, and announcement, Ate Carmina. And for other announcement, our church activities, prayer meeting every Wednesday at 8 p.m., Youth Connect every Saturday at 4 p.m. Ay, binago na po pala ni after service po, 1 to 3 p.m. And Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m. And for July sponsors, July 20, si Ate Vanessa Asas, and sa July 27, Micaela Merga. Don't watch every Saturday at 5:30 a.m. And nagpapasalamat din po kami sa mga naglinis kahapon, Young Pro. And for next cleaners, July 26, Youth. For other announcement, meron pong fellowship ang Zone 2 Men's. Ang venue po ay sa J-Hack. At may registration fee na 100 pesos. Ngayon. Self-prayer day, cultivating a prayerful life. Inanyayahan ko po ang lahat na dumalo sa August 9, 2025, Saturday, 8 a.m. to 11:30 a.m. na may registration fee na 300 pesos. And happy birthday po sa lahat ng mag-birthday ngayong July. Sa July 21, si Ate Maricar Habinar. Happy birthday to you. Happy July birthday 23, si Kuya Job. Happy birthday, happy birthday. Sa July happy 29 birthday ako to po. you. At kasabay ko po magpa-birthday si Ate Helen Corbin. At ayun lamang po para sa announcement and acknowledgement. Ngayon po, para sa response song, habang etong pong mensahe natin ngayon ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong sumunod kay Jesus kahit anumang kalagayan. Habang inaawit natin ang ating response song, gawin natin itong panalangin at commitment sa Kanya. Muli, inaanyayahan ko po kayong tumayo para po sa ating response songs.
Okay, bago po ako mag-lead sa closing prayer, tayo po ay kumuha ng partner. 2 or 3. No? Let's partner. No? And then let's pray for one another, minister to one another. No? Sige po, grab a partner. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa inyong presensya sa aming pananambahan sa araw na ito. Salamat po sa inyong salita na tumimo sa aming mga puso. Salamat po sa mga paalala na ang tunay na pagsunod sa inyo ay nangangailangan ng pagsuko, sakripisyo at araw-araw na katapatan. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagasunod mo sa araw-araw ng aming buhay. Turuan niyo po kaming itakwil ang aming sarili, pasanin ang aming krus at sumunod sa inyo ng buong puso. Sa aming pag-uwi, dalhin niyo po kami ng ligtas at gamitin mo ang aming buhay upang maging ilaw sa iba. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway pagpalain kayo ng Diyos na tumawag sa inyo araw-araw. Naway ang biyaya ng Panginoon sa Kristo ang sumainyo habang kayo'y tapat na sumusunod sa Kanya. At naway ang kapangyarihan at pakikisama ng Banal na Espiritu ay laging sumainyo upang kayo'y mamuhay bilang tunay na tagasunod ng Panginoon araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless you all.